Sa inyo na hindi po ako nagpo-promote ng mga online lending apps at hindi ko po yan nire-recommenda sa inyo. Baka gusto mong isako kita. Ang sabi nga ni Tatay Digong huwag mong subukan. Diba? Masisira ang buhay mo. Yan. Totoo yan. Masisira talaga ang buhay nyo kapag grab nyo itong mga online lending apps. Sinampulan at sinampahan ng reklamo ng Securities and Exchange Commission ang ilang nagpapautang na grabe kong maningil. Saan huli sa akto ang mga call center agent na nananakot sa mga kliyenteng hindi makapagbayad ng utang. Buhay pa pero pinadalhan na ng korona ng patay. Grabe naman ang paraan ng paniningil umano ng isang online lending app sa kliyente. Ito ang mga natanggap nating mensahe mula sa kanila na tila akala mo'y pagkalaki-laki ng inutang mo sa kanila. Hi guys, this is Kuya Rods at sa videong ito ay pag-usapan natin itong mga nagsilipa ng mga application na nag-aalok ng mga kung ano-ano. At habang nagkakape tayo ay pag-usapan natin itong mga application na to. Dahil marami akong naririnig at nababalitaan na kapag ito ay ginamit mo at kapag hindi mo natupad yung inyong kasunduan ay tatawagan ka at bibigyan ka ng mga pagbabantak at ang isa pa dito ay gagamitin pa nila ang numero mo at ang phone book mo para kontakin yung mga kakilala mo, yung mga active na nakakausap mo sa cellphone mo at sasabihin nila na naging co-maker mo sa kanilang mga inaalok. At ito nga ay sinubukan natin dahil siyempre para malaman natin kung totoo nga itong mga naririnig natin. Kaya ang resulta ay ito nga. So kamakailan nga lang ay sinubukan natin itong application nga na ito at nakakuha naman tayo ng halaga na kinuha natin sa kanila, pero hindi ito kalakihan sapagkat kapag in-applyan mo ito nagkakaroon ng kaltas at kapag binayaran mo naman ay higit pa sa 50% na babayaran mo sa kanila at kapalit pa doon ay magkakaroon ka ng mga pagbabanta galing sa kanila at iba-ibang mga numero yung mga ginagamit nila. Ganon din sa mga kakilala mo na kinokontak nila. Sa dami-dami nga ng mga nag-o-offer nito, kahit doon sa mga ads natin sa ating mga video, ito yung mga makikita mo. Pero paunawa sa mga kakilala natin at sa mga followers ho natin, tayo po ay hindi nagpo-promote ng mga ganitong application para lamang sabi nga nila doon sa mga ads, promotion ads nila ay maaari kang mabudol, di ba? Ayun. At ayun na nga, ito na ang nangyari dahil sinubukan natin yung application na to at sinadya natin na hindi magbayad ng at least 2 days or I think sabihin natin isang linggo. At pagkatapos nun ay naka-receive na tayo ng mga text messages mula sa kanila. Marami. Ayan, tingnan nyo yan. Tapos ito pa. At maraming pagbabanta ng mga ginagawa nila. Minsan talaga kapag kailangan talaga natin yung mga ganitong halaga, yung mga kailangan natin ng pera at mga bigla ang pangangailangan, hindi natin maiwasan na pumasok sa mga ganitong application. Kaya dito nahuhulog yung mga kababayan natin na kumuha ng mga loans dyan sa mga online apps na yan. At kung para sa akin, ayan, maging aware kayo na kung kaya nyo magbayad, okay, pwede nyo gawin. Pero sinasabi ko sa inyo, napakataas ng mga porsyentong kinukuha na ng mga application na yan. At pangalawa, ito pa yung sasapitin ninyo. Kung mahina-hina ka, nako,
ay baka matakot ka sa kanila kasi kung ano-ano sasabihin nila, meron pang isasako ka, meron pang kung marami, napakarami. Ayan, basahin nyo na lang dyan sa mga text messages nila. At hindi ko talaga buburahin yung mga numero na yan dahil yan ang mga ebidensya natin na ginagawa nila yan. Pero kapag nagbayad ka naman, hindi ka naman makaka-receive sa kanila ng ganon. So, tatanungin nyo, oy Kuya Ross, bakit ka naka-receive ng ganon? Hindi ka siguro nagbayad. Hindi. Nagbayad naman tayo. Tulad nga lang ng sinabi ko sa inyo, sinadya talaga natin na magpa-delay ng konti para malaman natin kung talagang totoo yung mga naririnig natin. At napatunayan natin na totoo talaga. Kung sabihin natin na sa mga legit talaga na mga kumpanya, hindi nila gagawin yon. Maaaring tumawag sila o maaaring magpadala sila sa iyo ng mga email na concern about sa kung bakit hindi ka nakapagbayad. Kasi may mga legit naman na mga application na pwede ninyong mapasok. Pero mas mabuti na wag nyo nang gawin kasi hindi natin alam kung ano yung sistema ang ginagawa nila dahil halos karamihan ng mga nag-a-apply, ng mga nag-o-offer ng mga ganong application, iisang sistema lang sila. Yun ang nakikita natin. Ang pinakamatindi pa dito sa naobserbahan natin, kapag nag-loan ka sa kanila, halimbawa, kinuha mo siya ng 30 days, 2 weeks pa lang, talagang tatantarin ka na nila ng text messages ng kung ano-ano, pero doon sa kontrata ninyo, hindi naman ganun yung nakasulat. So, yun yung pinakamatindi doon. Kaya mga kababayan, para sa akin, hindi ko nire-recommenda yung mga ganitong application. At baka dumating yung time na kapag kinagat ninyo ito ay mangyari sa inyo yung nangyari sa atin. Hindi naman tayo natatakot sa kanila, okay lang yan. Yun lang.